Good morning, good morning, good morning po everyone. Ayan, happy Saturday po sa ating lahat. Ayan, usapang DepEd po muna tayo ngayong umaga. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa ating last upload na video na may kinalaman po sa ating ADM o Alternative Delivery Mode Program. Okay, ang tanong po, basahin po natin sa comment section. Ito po yan, sir. Sino-sino po mga bata ang qualified na pwedeng tanggapin sa ADM? Okay, sa salitang ADM o Alternative Delivery Mode Program, para ipaalam ko po sa inyo, ito po ay malaking umbrella. Dahil sakop po nito ang different types of ADM. Ito po yung Open High School, MISOSA, EMPAC. Ano po? Pag sinabi pong ADM, malaki nga pong umbrella. Ngayon, kung ang school nyo po ay bago pa lang mag-i-implement ng modular approach gamit po ang ADM program, ano po, ang gagawin nyo po, sumangguni po kayo sa inyong school head o principal dahil pwede na po kayo magsimula yung tinatawag nating School Initiated Intervention or SII. Ang inyo pong paaralan ay obligadong magsimula muna sa pinakamaliit na unit ng modular approach. Ito nga po yung School Initiated Intervention. Ano po? Sino-sino po ang tutulong sa inyong bata? Kapag maliit pa lang po at kukunti pa lang ang bilang, pwede pong advisor. Pero kapag naman madami na at bawat level ay meron na tayong ADM, ano po, pwede na po ang school nyong magkaroon ng ADM coordinator or SII coordinator para po at least kahit papaano na-organize po lahat ng documents, maganda po ang proseso, pwede rin pong isama nyo ang guidance sa guidance office, ang guidance personnel, pwede nyo pong isama. Kung meron po kayong CPC personnel, pwede rin nyo pong isama. Para at least tulong-tulong po kayo na may ayos po ang pangailangan at problema sa inyong paaralan. Ano po, para din makater nyo ang ganitong kind of challenges. Ngayon, kung itatanong nyo, sino ang mga bata? Sir, bakit parang lumayo sa tanong? Sino nga ba ang mga bata? Sa aming paaralan, hindi ko pwedeng sabihin na kung ano yung implement namin sa aming paaralan ay ganoon din sa inyo. Pwede po kayo mag-localize ng sarili nyong proposal na papipirmahan at paaprubahan po sa inyong division office. Kagaya po ng amin, meron po kaming proposal na aprobado ng division office na kung saan ang aming implementation ng aming ADM or SII ay nagkikater po kami ng mga batang may sakit na nagdadialysis, bata pong nabuntis, yung 10-age pregnancy. Ayan, binibigyan po namin konsiderasyon na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ano pa po? Yung biglaang na aksidente na kailangan magpahinga po sa bahay at may gamutan. Yes po. Sa bahay na lang po sila nagsasagot gamit ang modular approach. At lalong higit ang mga working student. Working student, bakit inaccept na po namin? Dahil napakarami pong bata, lalo sa aming paaralan, na wala na pong magulang. Ang kasama lang niya po sa bahay ay lola na wala na pong kapasidad kumita ng pera, wala pong kakayanan magtrabaho. Kaya po sa murang edad ng bata, as long as na may agreement po sa barangay, may legal documents po na pumapayag po ang legal guardian, mga tiyahin na ang bata po talaga ay pwede magtrabaho, ay tinatanggap po namin.